Ayan, so makikita nyo sobrang sobrang pangit talaga ng itsura. So pero na-repair na ito guys. So undergo na natin ito ng repaint. Ito yung before. So makikita nyo kung gaano ka groggy. So try natin kung makaya natin na i-repaint. So ano ang kalalabasan ng tira natin. Okay, so tara, simulan na natin. Ayun, so ito na po yung after. So ayan na guys, kita nyo, talagang akala mo brand new na yung kinalabasan. So medyo grabe ang trabaho, dibdiban, tsaka talagang determination. So ayan po yung mga skills natin yan guys, hindi lang tayo sa makina, pati repaint yung Cars ng TV. So shout out sa inyo lahat guys. Salamat sa inyo sa walang sawang support sa aking YouTube channel. So ayan na naging after natin guys. So panalo na, let's go. Mapagpalang araw guys, another tutorial na naman tayo. So mayroon tayong client na truck. So undergo na ito ng undergo na ito ng repair. So ang gusto ng mayari is pinturahan. So ito yung project natin nga may ipapakita ko sa inyo na mismo ako ang tumira. Kaya mapansin niyo yung mga ilang nakaraang buwan, almost standby tayo. Kumbaga mahina yung vlogging natin kasi nakafocus ako ngayon sa repainting, especially sa pagmamasilya. Talagang dito ko nahirapan kung paano ko siya tirahin. Halos lahat ng mga vlogger na pintor talagang pinapanood ko, nire-research ko, pinag-aaralan ko kasi kailangan na sa mechanic, kailangan medyo nag-level up ka. Okay? So marunong tayo sa electrical, electronics, mechanical, and then etc. So ang gusto ko matutunan guys is yung tawag niyan, yung paint. So medyo trabahoso siya, nakakapagod, pero worth it naman kasi once na makuha mo yung tirada, so napakagaan, napakagandang gawin. Okay? So dito guys, tinanggal ko na dito yung mismo yung buong assembly ng upuan niya, lahat. And then pati yung mga pintuan, motor, electrical system, lahat. So ngayon guys, makikita nyo dito guys sa pagpipaint, talagang makikita nyo talagang tinagaan ko talaga yan, matutunan. So payo ko lang sa mga gustong matuto. So hindi naman hadlang yung edad, hindi hadlang yung panahon, hindi hadlang yung tawag yan kung paano mo aaralin. Sa totoo lang, inaral ko to mahigit isang taon akong nag-try. So maraming error, minsan lugi, minsan tabla, minsan abonado talaga. Kasi nga kumukulubot, maraming pwedeng maging issue kung bakit nagkakaroon ng bubbles, nagkakaroon ng fade, nahuhulog yung pintura, maraming factors guys. Pero ginawa ko, think positive lang, kaya mapansin nyo hindi gano'n ako nakapag-focus sa vlogging, sa mechanical, kasi nakapag-focus ako ngayon sa painting. So nakakapagod talaga siya guys, kasi hindi ko pagkaanong gamay yung volume ng hangin, volume ng tawag niya ng paint, kung paano siya, and then yung konti nalulusaw, tapos liha ka na naman. Marami ang pwedeng pasukin na problema pagdating sa painting, especially sa pagliliha. Ito yung pinakamahirap talaga guys, grabing pagsusumikap nito kung paano mo siya papantay, anong gagawin mo upang pumantay talaga yung masilya, yung mga body filler na pinaglalagay mo dito. So napakahirap, lalo na kung mano-mano. So ginawa ko dito, kung bumili ako sa Shopee ng pneumatic talaga na grinder para pang-polish, para hindi ako hirap, para solo flight, kayang-kaya mo na tirahin. So totoo lang guys, once na mag-paint ka nito, kasi nagle-level up talaga ako every other skills ko, kasi pag once nga nakuha ko na isang bagay, alam ko na, so kailangan na naman mag-step up ka. So ito dito, nahirapan ako dito sa painting. Mas maganda yung mechanical kasi hindi ako gano'n pinapawisan doon. Pero dito sa painting, halos lahat talaga ng pawis lalabas talaga, especially pag sanding ka, kukunin mo yung tawag niyan, yung balat ng pomelo ng kalamansi, na nagkakaroon siya ng mga bitak, mga maraming wrinkles. So ang hirap magliha, ang hirap talaga, pero ginagawa ko lang talaga is think positive lang, na makukuha ko lang talaga din yung tamang akma. So ang hirap kontrolin guys ng ng pagbuga, especially yung hangin, yung pressure ng paint, yung ratio nila. So mahirap i-mix, lalo na pag final mo na agad na client. Tulad sa akin, talagang nag-effort ako, nahirapan ako nung una, pero nalugi ako, pero okay lang, diretso lang hanggang nakuha ko talaga yung tamang tira, almost 1 year. So kaya makikita ko dito guys, nakatira na ako ng unit almost mga 7 to 8 na ka-unit na, puro karamihan wash over. So okay naman sila, mas satisfied naman sila kasi nga talagang hindi ko tinutulugan hanggang hindi ko na perfect yung tira. Kaya makikita nyo dito, nag-vlog na rin ako ng painting kasi nga nakukuha ko na siya. So kumbaga kaya natin ituro sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin sa pag i-paint. Hindi mo siya ma-perfect natin nga maituro lahat kasi nga baguhan pa rin tayo.
Pero nagsusumikap tayo na kahit paano makita nyo kung paano ko tinira isa-isa. Hindi ko mamabidyoan isa-isa guys, palaga makita nyo lang kung ano yung pagsusumikap natin na may ibahagi sa inyo yung itong kaalaman. Dito guys, sa pagpipaint medyo talagang hindi ko masabi na kailangan mo talaga ng dedikasyon dito, tsaka determination, tsaka yung pasensya para makuha mo yung tamang lapat, yung tamang kinis ng pintura. Kasi hindi to tulad sa makina, pag nagkamali ka pwede mong ibalik o pwede mong tanggalin. Ito kasi pag kinabit mo, iyan na yun. Okay, so napakahirap. So dito guys, nag-top coat na ako dito, hindi ako nagkakamali. So makikita nyo yan, halos makintab na siya. Inuna ko muna yung taas kasi sobrang taas talaga ng truck. And then last part na yung pinakababa, yan dito. So inuna ko muna yung likod tsaka yung taas para once na magtiran ako sa may gilid, dire-diretso na. And then sunod ko dito guys, yung loob makikita nyo, pintura nito, naka-top coat na yata ako nito, hindi ako nagkakamali. So tapos na yung white nito guys. So yung white nito, ang gamit nating materials nito is yung poly glues. Medyo mahal talaga, 2K na brand ito guys, urethane na do-it na brand, then urethane na 2K, and then poly glues na brand din ng mga paint. So nag-ansal man din ako, pero mas gusto ko yung do-it na brand, tsaka yung yung bago ngayon guys, 2K pa rin siya, maganda siyang brand. So makikita nyo yung after nito yung result. So dito guys, kailangan dito meron kayong mask, kailangan talaga kompleto kayo ng gamit para iwas sa sakit, especially sa lungs. So dito rin, ito yung pinakamabigat na portion, yung painting, kasi yung lungs mo nakasalalay dito. Kaya kailangan aware ka sa health mo. Okay? So ayan guys, basic process ko rin guys, pag clear coat kayo, kailangan talaga tansya mo yung volume ng yung ratio. So yung meron akong vlogger na pinapanood lagi, si Tata Works yung Ilonggo. So doon din ako nakakuha sa kanya ng mga idea. So basic pointers pa rin, kung titira kayo dito, kailangan research muna kayo, inquire muna kayo, and tapos practice kayo, practice. Baka kayo ng mga trabaho, per panel lang muna, wag muna yung wash over, panel lang muna hanggang makuha mo yung blending, makuha mo yung ratio, makuha mo yung tamang tira, tamang hagod o tamang buga ng spray. Especially guys, kung paano mo siya tirahin yung pagmamasilya, yun talaga yung pinaka una mong aralin, kung paano mo siya papantayin, paano mo siya imamasilya guys. Kasi yun ang kukunin mo, yun ang pinaka last part pagdating sa painting. Yung pantay, kailangan walang lubak, walang bukol, walang malalim, kailangan talaga parang salamin na pag sinilip mo kabilang dulo, wala siyang tatawag na disalignment o ano ba pwedeng maging cause ang tinatawag na na mga lubak o mga parang mga hukay. So yun po nakakasira sa pintura, sa paningin ka. Kailangan talaga makinis talaga yan guys, parang brand new, wala kang makikita mga dent. Okay? So yun po talagang technique para makuha talaga yung pintura na maganda, para masabi nila na pintor ka talaga. So yun po, sa magitan ng pagliliya, yun po yung pinaka-importante doon. And then dito makikita nyo guys, ito nagtatop coat na rin ako dito, kumbaga finishing na ako dito, last touch na ako dito for top coat clear. So ang gamit ko dito na paint guys is polygloss pa rin. So yung polygloss, napakagandang itira yan, especially yung do-it na brand na paint, kasi pag tinira mong ganun, kumakusa siyang lumalapat. So hindi mo na kailangan na nipis o depende na sa iyo kung paano mo siya tirahin na pantay yung ratio, tapos kusa siyang lalapat guys. Hindi mo na kailangan ng basta maganda yung niya brand. Nag-try din ako ng cancel, okay naman din, pero nagustuhan ko yung do-it na brand, kasi pag tinira mo talagang lapat na lapat siya, tapos kusa siyang papantay guys. Yan, kusa siyang papantay. Sabi ko kanina, kailangan pantay talaga, wala kang mga bukol dyan, kailangan para siyang bago, para siyang salamin na wala kang makikitang lubak o bukol o para doon makikita ng may-ari na magaling ka talaga. So once nga nagawa mo yan, makikita mo yung resulta, mabibilib ka lang sa sarili mo na napakabuti ng Panginoon, kasi siya nagbigay ng knowledge sa iyo. So ikaw lang ginamit na manpower para matuto ka. Nakukuha nyo guys, medyo malalim kasi yung usapin pagdating sa faith. So yun guys. So dito makita nyo dito guys, diniretso na natin mula sa ulo hanggang sa body. So okay na yan, dire-diretso na yan guys. So top coat clear na yan hanggang matapos na yan. So dito yung sabi ko, konting perseverance talaga, tiyaga. Tapos kailangan health conscious ka, and then disiplina sa sarili, bawal manigarilyo para hindi ka tuloy magkasakit, especially sa painting, kasi ang painting baga tintira niyan. So kung gagamitan mo ng bisyo, mahirapan ka, kaya kailangan disiplina lang sarili. So ayun guys, malapit natin matapos. So paspasan talaga yan, pinas forward ko lang yan para makita nyo na tinira talaga natin, kasi may nagtatanong sa akin nga kung kaya ko ba raw
mag-paint kasi nga one time nag-paint ako pero hindi ko lang pinakita yung mukha ko dahil kasi nga mahilig ako, nag-video ako na hindi ko gusto yung nakita yung mukha ko. So ngayon ko lang mapapakita kasi nga no choice, mag-paint ka talaga. So ito na yung finished product natin, may kita nyo yung tira natin, ayan. So hindi pa yan nababapping pero makintab na siya. So ibig sabihin panalo yung tira natin guys. Ayan. So tingnan natin mabuti. Okay. Okay. Yan na. Yan na yung before. Ay, yung after pala, sorry. So yun lang, maraming salamat sa inyong sa walang sawang suporta. Please share my video, subscribe to YouTube channel, and then comment lang you guys kung ano mga pwede may tanong, sigapin natin masagot. So yun lang, bye bye and God bless. See you.